If you don't forgive someone who hurts you or that you hurt, it doesn't affect your salvation, but it may affect your fellowship with God. You may feel a distance come between you and God. You're still saved, but the walk of fellowship can be hurt. If I've offended my brother or my sister, I need to go make things right, or at least try to, or my prayers may be hindered. If my brother has offended me, I must forgive him so bitterness won't be a barrier to my prayers. Yeah. Yan. Ang katotohanan sa pagpapatawad. Totoo ba pag hindi ka nagpatawad, maliligtas ka pa din? Pag hindi ka nagpatawad, hindi siya magiging hadlang sa panalangin mo? Tignan po natin sinasabi ng Biblia. No? Ang ating Panginoon Jesus nagsabi nito, hindi apostles, hindi disciples, kundi ang ating Panginoon Jesus, na ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, their sins, your Father will not forgive your sins. Alright, so dito pa lang, alam mo na kung tama ang sinasabi niya o mali. Right? So, may share lang po ako. Last 2023, binigyan po ako ng pagkakataon na ako ng Diyos na maranasan at makita kung ano ang nangyayari sa mga taong namatay na. No. Take note, ang tao po pag namatay, hindi pa po siya pupunta sa impyerno. So, it's either pupunta siya sa Hades or sa mabuting lugar. It's either, sabi nga sa Bible, it's isa-separate ng mga anghel ang mga mabubuting sasama. So, may oras o may palugit upang magbago ang tao, pero hindi natin alam. Ito yung sinasabi ng Biblia din, sabi sa Matthew 24 verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. So may oras ang mundo o ang tao upang humingi ng tawad, pero hindi natin ito alam. Nung nakita ko yung lugar na yon, sobrang daming mananampalataya nandoon. Pinakita din sa akin ng Panginoon yung lugar ng ating banal na spirito, yung lugar ng section ng church leaders. Sobrang dami nila para silang langgam. Milyon sila nandoon. Almost 3 hours akong nanonood at pinag-participate pa po ako. No? Ang nangyari nakamulat yung mata ko, tatakpan ko lang ng una yung mata ko, tapos nakikita ko na sila for almost 3 hours. Isipin nyo na lang para ako naka-virtual game. Right? So, pero nararamdaman ko at naririnig ko sila. Pinapahirapan sila doon at pinagkakasala ng kaaway. They were judged is not kung ano yung alam nila about kaligtasan. They were judged according to their work. Kaya nga may batas sa Biblia kasi dapat ito ang sundin. Right? Ang hinahanap pa rin po ng Diyos ay ang kabanalan at kalinisan or holiness or blameless ang hinahanap pa rin ng Diyos. Yan pong katatahanan. Sabi nga sa Revelations 20 verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up to the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So they were judged. May napansin lang po kung dalawang bagay kung bakit maraming mananampalataya na doon. No? Sobrang dami. So, dalawang bagay na pagkakamali, pagkakasala. Number 1, hindi nagpatawad. Number 2, kalapastanganan sa Diyos. Blasphemy or kalapastanganan sa Diyos ito ay malawak. Usually, ang alam po naman na mananampalataya ay pag binanggit mo lang ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero hindi po naglalaro lang doon yun. Okay? Kundi nandirito rin kung ano yung mga sinasabi mo. For example, maling paggamit ng verses sa Bible sa isang sitwasyon. Right? Lumalabas na hindi patas ang Diyos sa lahat ng tao kung ikaw ay magsalita. Contradictions, ito yung kino-contradict mo yung verses ng bawat sa Old and New Testament. Mga doktrina na gawa-gawa ng church leader upang maprotektahan ang kanilang simbahan or sa pananaw ng kaligtasan. At mga maling salta ng sinasabi sa pag-preach sa simbahan. Hindi po ganoon kadali ang maging leader ng church or maging speaker ng church kasi ikaw ay considered na propeta ng Diyos dahil sa iyo ay maraming maniniwala.
Maaari kang maging sanhi ng hindi pagliligtas ng isang Kristiyano o isang kaligtasan. Mahirap po ang magsalita, kaya kakaunti lang ang maliligtas. Yan. Mahirap po maligtas, pero ang sabi sa Biblia, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi mo alam kung paano ka nililigtas ng Diyos. Alright? Pero dapat mo munang matutunan ng isang bagay na napaka-importante. Respeto at paggalang sa Diyos. Respect and honor sa ating Panginoon Diyos. No? Ito ay napaka-importante. So, yung isa, it's hindi pagpapatawad. Napakalawak nito. Okay? Hindi mo pinatawad ang iyong sarili at iyong kapwa. Dahil dito, gumawa ka pa ng isang kasalanan katulad na lang ng pagdi-divorce. Hindi mo pinatawad ang iyong partner. Kung ikaw ay mananampalataya, wala dapat sa bokabularyo mo ang divorce. Right? So, maraming tao hindi napatawad ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa, mas lalo na ang kanilang pamilya. Kaya marami pong nandoon sa Hades ngayon. For example, nasaktan ka at hindi mo pinatawad ang iyong sarili o ang iyong kapwa sa isang relationship. Ito ay nagre-resulta ng pag-cheat. Kaya mo ginawa ang bagay na yun kasi hindi ka nagpatawad. Ito rin ay nagre-resulta kaya ka nagkaroon ng ibang partner. Kaya ka dumante. Kaya ka hindi umasenso. Kaya ka naghihirap sa buhay. So maraming resulta pag hindi ka nagpatawad. Unforgiving heart, ito ang isa sa mga kadahilanan kung bakit maraming mananampalataya at hindi nakakapunta sa langit. Natatandaan niyo po ba ang parable of unmerciful servant sa Matthew 18 verse 21 to 25? So yung hindi pinatawad ng servant yung isa pa dahil sa kasalanan pero pinatawad siya ng Panginoon. Ang sabi dito sa Matthew 18 verse 35, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sisters from your heart." Right? So, in Judgment Day, maghahanap din ng proof ang Panginoon kung tunay ka talagang magpatawad. Ano ang ipapakita mo? Kaya po, magpatawad at mag-ingat sa sinasabi sa pulpito. Kasi ito po ay recorded sa Panginoon. Maraming salamat.